and turn it to the book of James chapter 1. James chapter 1 verses 2 to 2 to 4 only. Verses 2, 3, and 4. Ato ning dunganan sa pagbasa ang mao nga mga bersikulo. Na? James chapter 1 verses 2, 3, and 4. Okay? Together, let us now read and go. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have a perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Okay, let's pray. Heavenly Father, loving Lord, thank you even for this time, Ginoo. Makapadayon kami sa last part sa mga pagtuon sa overcoming temptation. We pray that you will give us the wisdom that we need, open our eyes that we may be able to behold wondrous things out of thy word. All these things we ask and pray in Jesus' name. Amen. Okay, sa atong series on overcoming temptation, if we are to just to take a parang summary of what we have studied last time, no? Sa atong lesson, we mentioned about the definition of temptation. Sa ganito, ang definition ani or meaning sa temptation is to test, no? To test or to prove, no? Para makapasarta or dili. Yeah. So kung di man gani makapasar, let us have it nga diin God is a God of second chances, that we will still stand up and move on as we face some more temptations or trials in life. Then of course we mentioned about another definition is to entice one to commit sin, no? Danihon ka para pagkumitar sa sala. Ang temptation na ana siya gi-offer na to even sa previous na mga adlaw, no? Na ana gi-offer sa ato, but once we commit that is ang desire sa kaaway nga diin kita matintal to commit sin. Okay, we also have mentioned about the mechanics of temptation in the case ni Eve or no ni Adam, nga how the serpent iyahang gibigay siya or gitintal sila, no, na sa mga tactics on how to tempt them. Dayon atong makita diyan usab ang mga sources sa temptation. We have that of usa sa mga sources is Satan and even the world itself, no, ang kalibutan. We are in this world, but even then we are not of the world. And we are also mentioning about sa atong sulod, no, ang fleshly desires, the flesh, no, the flesh that is against the spirit want to do what the flesh crave for, no, nga diin para lang sa unod, but the spirit is other things. So mao ni atong pinakakita, no, one of the sources sa temptation ang atong unod. Og dili lang kana ang mga companion, mga atong mga kahigalaan o mga evil companionship nga diin mga bad influencers sa atoa, hinaot nga kita mahimong good influence in that sense nga diin mahimot ang panalangin. Og ato usab nga na mention about ang mga consequences sa temptation, no? So mga S nga mga resulta or ang consequence sa temptation natay loss of serenity, service, security, substance, sensitivity, and even loss of self-restraint or self-control. No? So, ang temptation is there, dahil ang ato lang, ang gi-offer sa kaaway o sa temptasyon is katong alluring nga mga unsay lami, unsay nindot, pero wala gi-offer niya ang consequence nga ato nang gi-mention last time. Then now, atong tunan ang one more prior to that, ang mention po nato ang mga strategies unsaon nato nga ma-overcome ang temptation. Usa ni ana ang pag-ampog yun. Prayer and seeking God's strength. After all, we can do all things through Christ who strengthens us. And even through the scripture, we need to meditate the scripture. Himuon nato ning part sa atong kinabuhi. Let's memorize a part of it nga diin atong magamit even sa panahon sa mga pagsulay. Dayon the last thing how to overcome is itself to kalagiw, to
to flee from temptation. Walay maayong or kanang gitawag na tugtaw nga expert or kanang makabarog kung naara siya dili siya mo kalagyo mo palayo gikan sa temptasyon. Okay, so let us now consider some rewards, no? Mga ganti sa kung yung isa maka-overcome sa temptation. So naamagin mga pagsulay, pagpitintal sa ato matag adlaw. Amen. Kinsay wala gitintal dire sa atong aging mga adlaw. Wala gid siya. Kaya ano mga tintal pirmi lang kog tulog sa sang semana sa araw. Pero ang imo ko na imo una. Bisan kani sa una-una wa na daghang maglihok diha nga diin sut-sut nga kinahang nga diin mga ways nga diin kita magtintal. Pero unsa man kung kita maka-overcome sa temptation, unsay mga rewards, no? Gusto man ta nga we do something that is worth noting nga diin nindot po nga na ay reward, di ba? Samot nagdito na sa langit, di ba? Pero samtang naapata sa kalibutan, makabaton gihapon ta mga ganti or rewards when we overcome temptation. Isa ni ana is gitawag natong spiritual growth and maturity, no? So walay usa ka ginikanan nga din gusto nga ang iyang anak pirmilag nagtutoy, no? Bata pa nagtutoy. Imagine ko no karon nangandi ka diri gadala kag bibiron. Kita tanan na bibiron na mati mo sa ako aga. As kano? Tana mo. Wa gyud wala no. Unsa? Una-una ana lagi ikaw na namin nagtutoy. Nagbibiron ba? No? Oh, so dili ba ayo nga ani sa atong pagidaron karon gapadayon pata sa pagkabataot. Na may bata sa atong sulod, labi na kita tagdulaan nga dula na to sa unan, kanindot sa litik o sa man, di ba? So naipagkabata na to, pero ang in terms of spiritual sense, nga din kita kinahanglan nga pagtubo og usa ni resulta ni sa pag-overcome natong temptation. O sa atong gibasa ganiha sa atong text, makita nato or atong masabtan diri ang transformative impact of overcoming temptation diha sa ato ang spiritual growth. So unsay iya nga impact. So unsay atong mention ganiha sa verse 2, my brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptation. Oh, na mga tipagtintal unsay may tugon tanawa lagi. Pero let it be para bang not to welcome or to embrace them, but rather count it all joy. Ikalipay daw. Uy, glaliman ka. Oo, siya nga daw, nindot kayo ni Bisaya ba? Ako mga igsoon, isipa kining tanan nga kalipay sa diha nga kamo nahidangat ngadto sa nagkailain-lain nga mga pagtintal. Di taganano labi na og kanang makakumitag sala. Pero isipon daw ni nga kalipay o something an opportunity for us to grow spiritually. Unsa man atong dapat may balan siya. Knowing this, unsa sa verse 3, that the trying of your faith, unsa daw? Ang pagsulay sa atong mga pagtuo or inyong pagtuo nagabuhat og unsa daw? Pailob, pasensya. Usa kani nga virtue nga din ato nga gikinahanglan. Lisod kay na mo pailob, no? Nakusay ka ako kanang mag-drive ta usahay kanang gusto ta mo una. Na-overtikan lang ta. Grabe ka ito. Iportikan ko. Mga ba? Mga buta nga diin makapawalag pasensya. Unsa man sa imong trabaho. Si Kuan, grabe ka. Bantay lang di siya. Something nga diin makapawalag pasensya. Pero unsa daw? Ang pagsulay sa atong pagkatuo, kung sulayan atong pagtuo through sa mga trials in life, makabuhat kini og pagpailob. Nabantayan na ba nimo nga may pagka mapailobon ta? Ora ako gid dapat mo na. Pirmi ako, no? Gusto ka dili malabwan. Okay, di ba? So then but let patience, verse 4, apan tuguti ang pailob ngan maghimo sa iyang hingpit nga buhat aron kamo mahimo nga hingpit ug bug-os nga walay nakulang.
Kana usa ka bata nga magtutoy, kinahanglan na siya or i-prepare, may kinahanglan siya sa inahan para makatutoy. Dili siya do independently siya ang kaugalingon, no? Pero kung kita mature enough, gadiin kita makatubo sa atong espirituhanong pinabuhin sa man, that we may be perfect, entire, wanting nothing, no? Nga walay nagkulang. Di na kinahanglan ba nga, wa man ko gi-follow up, di na lang ko masimba. Ay, gatalit. Hey, salamat. Makarason ako. Ay, gaulan. Gabuno ko gulan sa amo, sir. Bisag kuan lagod to. Milandong lagod to. May action lagkuan. So, nangita nag mga certain na. Pero meaning nga diin kita, pwede na nga mupadayon pagpangalagan nga even then, walay nagdasi ka na to. That is an sign of spiritual maturity. No? Wala na yung mga natog, di ko makatag karon, oy, kaya nga naman, di ko mag-offering, na ako'y gikinahanglan. Kabalo na kita nga, ang pagpanalangin sa Ginoo is through sa atong paghimog pakati. Sa kaninang kanang bomba gani, kanang bomba sa diri o kanang magbomba kag tubig, di ba? Ang uban kinahanglan pabutangag pakati para moagas ang tubig, di ba? So some sort of thing nga diin ang atong pag-uli sa atong tithes and offering mo ni pakati sa pagpanalangin pa, sa more panalangin sa Ginoo. So di na kinahanglan nga kuhiton pa ka uyang imong wala na imo adto sa inyong balay, sir or Brad, nakauli na ba ka sa imong offering? So isa ka mag-mark na din kita nagatubo is we have overcome even the temptation diha sa paggunit sa kwartang dili ato. Na? Uli. Even ka lang naapay dugang ana, gugmas sa paghatag sa atong faith promise offering para sa mission. No? So na signs na siya nga kita nagatubo. Nag-increase ang imong percentage of giving o sa imong nga paghatag. Faithful ka nagahatag. Amen pa ba mga igsoon? Napa mo bundiha? Sa anang nga pagi, Marks at angad gidiin kita nagapadayon sa pagtubo kay naatay pailob o kaning we let the patience have a perfect work in us nga diin kita pwede na nga maglakaw, no? Wala na may gaagak nato karon padung sa simbahan, di ba? So hinana pa even sa atong spiritual life we can be spiritually matured enough nga diin di na ta kinahanglan nga agakon pa, na? Of course, kung naapay kinahanglan trials, mga temptasyon, mga pagsulay sa kinabuhi, that's part of it nga din for us to be more strong, no, or stronger. So nakita nato diri ang perspective ni James on trials leading us to spiritual growth. Di ba? Gadiin kita magatubo spiritually. Nga diin kita sa tabangan sa Ginoo, kita nga diin dili na mga bata nga mupirmi pagtutoy, no? Pero pwede na nga diin nag-mature sa atong spiritual life. Romans 5 verses 3 and 4 unsay giingon diha. Makita nato even sa insight ni Paul diri sa progressive nature of spiritual development. Nga sa unsang paagi pinaagi sa mga pagsulay. Okay, verse 3. And not only so, but we glory in tribulations. Grabe no, mga pagsulay. Kinsa may ganahan mo. Welcome mga pagsulay. Welcome mo. Ginawa na ka. Dili no, watay ganahan nga pagsulay ba, di ba? Kung mahimo likayan, di ba? Pero unsa man, not only so, but we glory. Unsa man we glory? What pa we glory nga diin? Wow, di ba? Bay daghan ko mga pagsulay karon. Wala no, wala gyud. Tagkan kayo. Wala gyud. Knowing that the tribulation unsa man kini kaning mga pagsulay mo padulong sa paghatag og pasensya pagpailob. So kung wala may sulay ganyan nang usay kung makakuantag walay pagsulay ang usa na nga ang purpose ana is para na mapailubon ta, no? Worketh patience, but we glory in tribulation, knowing that tribulations worketh patience. Then verse 4, and patience, unsa daw? Experience, kasinatian, no? Kaya ang bata sa paglakaw, bago pang kabalo mo lakaw, unsa man? Matumba. Pero dili pagpasabot kay natumba na siya, di na nimo palakon. Di na niya to palakon kay matumba na po niya ni. Di ba? So experience. Nga din na pa sa pagi sa sunod ganiha pag abot ako day unsa man gikugo sa una karon galakaw naman maayo naman mo kuan mo dagandagan, di ba? So na I experience and then an experience uman unsa man paglaom, no? And even in this life we can have this hope
Mura bag sa man iwa naman ko'y paglaom ning kalibutan na may hilagway siguro mong sa man akong klase nga trabaho. Uy, wa man na siguro asinso unsa man ning klase among kakahimtang nga medyo naaramang gid mi sa among sitwasyon nga murag walay paglaom. Wala bay makita sa unahan. Pero sa ani nga mga spiritual nga mga experiences or sa mga pagpailob nga mohatagan natong experience in that way, di ba? Mingon sila one of the expensive ways to learn is kanang makakommit tag mistakes, di ba? Pag-agay tanawa, di ba? Kanang usahay unsa ba yung mga butang nga din through experience labi nagbukos na tog money murag madumduman nato no tanawa lagi ngano ako tong gibuhat mao toy price sa imuhang kadtong nga mga experience. But in this case makita nato nga diin ang experience maga-work to og hope, di ba? So makita nato nga diin ang kani nga mga pagsulay nga diin kaning through trials we can have this pag-uswag, pagtubo nato spiritually. Okay, so sa Titus 2:13, if I just quote, we are looking not only for patience, experience ng magbungag hope, but we are looking for that blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. So maabot na, usa na kabuhi nga paglaom nato, nga diin, wadi ta magpabili na ng kalibutan nga puno sa mga pagsulay or mga challenges in life. Pero naatay pabdulngan nga diin o sa kabulahan nga paglaom. Okay, so dili lang kay kani makita nato dayon nga diin nakita nato ang transformative impact sa pag-overcome nato sa temptation, okay, to have this of spiritual growth. And also we can take a look at how we can recognize the correlation between challenges and spiritual maturity. So walay mahimong kanang gitawag nato stronger or may mahimo nga diin kanang ma-expert or mas kasinati ka kung wala kay mga pagsulay. Kamantay mo ng mga athlete, even bisa na lang sa atua diri, no? Kanang sa basketball lang daan. So kung dili magkugig kanang overcome sa mga pagsulay, unsa man pagsulay sa how to overcome nga diin maka 3 points, no? Or unsa mga paagi. So yung mga practice, mga training nga gahimo para ni ana, no? So that is building our character for this kind of maturity. So even sa ato nga integrity, na? So anyway, so ato makita first sa atong isgutan ganiha that they need to understand that overcoming temptation fosters endurance and character. Mo build inig maayo nga character sa atoa mismo. Di man siguro makita sa di man siguro ka famous, no? Dili ka makita sa simbahan murag ang imuhang mga service is naaras kilid-kilid. Pero ang character or imuhang integrity or sa imong spiritual maturity ma-manifest, no? So we can acknowledge that spiritual maturity is a continuous process that results from navigating and overcoming life's trial. Dili ni siya kay one-time event ning spiritual maturity. It is a day-to-day experiences sa atong pagkinabuhi nga diin as we overcome these temptations, no? Nga diin will makakuha nimo, uy, salamat sa Ginoo. Sa una ko sugay ko mamalikas tanang mga peace o mga at diri og didto mangguwa diretso. Salamat sa Ginoo, makabantay nako. O karon nakabantay na gyud ka nga wala nang ginatnang gawas, no? Ang imo na salamat sa Ginoo ug unsa pa yung mga butang nga diin makapahimaya sa Ginoo. Amen. So maunay makita nato nga diin ma-develop og spiritual maturity. So not only nga diin kita we can have this spiritual growth and maturity, but it can strengthen, as I mentioned, our character and integrity. It will build our resilience. Resilience means capacity to withstand or recover quickly from difficulties. Natay mga pagsulay o mga experiences nga diin kita nakahimo sa pagbarog, pagka-overcome adto nga mga trials and challenges in life, no? So 1 Corinthians 10:13 makita nato diri nga din unsay ang iyahang nga kuan sa mga pagsulay. But first unsa daw? Walay mga pagsulay, no? There hath no temptation taken you but such as is common to man, no? So common siya. Walay special ning ako kay wagi kasinati ani nga mga pagsulay. Common na siya, no?
pinaagi sa unod nun nga kaibog, sa ibuhang pagtanaw, lust of the flesh, and even sa agarbo sa kinabuhi. So kumuna siya in some other nga mga kuan lang siguro depende sa atong walks of life or sa atong mga sitwasyon. Na common to man, but God, the thing is God is faithful. Amen. God is faithful who will not suffer us to be tempted above that ye are able. So kung imong sukdanan sa mga temptasyon kutubra diri, dili tugot sa Ginoo nga mga temptasyon lapas pa diha di mo makaya, na? So kutob sa imong makaya by God's grace iyahan ang itugot. Grabe to kang Job, no? Waan siya tanan sa iyang kinabuhi kay kaya to niya by God's strength. So sa ato magka-evaluate siguro ta, gagmay pa man kayo niya akong mga pagsulay. So marag medyo dapat para nato nga may pang-overcome para mo tubo ta. No, makabaton ta mga other challenges or mga trials in life nga diin mo cause us to grow more spiritually. Okay? But He is faithful. God is faithful. He will not suffer us to be tempted beyond or above that we are able. Diri, no? So by His grace, ato na masagubang, but will with the temptation also make a way to escape. Pero kung ikaw na mismo na temptasyon, imong ginduolon, asa ko na temptasyon na siya? Wag yoy, kuha lagi, expert ana. Pero kasi, di na ito, suklan na ito. Saman, awa na. Wala na. Nalumoy sa temptasyon. Okay. Ang isa, but will with the temptation also make a way to escape that, aka na nga last phrase, atong bandaya, atong ano, that ye may be able to bear it, no? That ye may be able to bear it. Sa diin ka na nga ato ma-overcome ang mga pagsulay. Nga kumon, nga diin itugot sa Ginoo, nga kaya na nato by His grace, di siya gusto nga ang pagsulay nato nga diin more than our capacity to overcome them. But thanks be to God for His grace that is so abounding or being abundant, no? So it assures us, no? Sa faithfulness sa Ginoo. This is the assurance of God's faithfulness in providing strength to endure temptation. So let's not face the temptation by our own strength, but let us face them knowing that God is faithful, who is the one that gives us strength, no? That we can do all things through Christ who strengthens us. So in that way, nga diin ma-strengthen atong character ug atong integrity. So kumusta man ang imong ang uban sa una kusog mamalikas. O kumusta naman ang imong pagpamalikas? O ang uban dali ra kayo sayon ra kayo ang pagpamakak. Ska murag expert kayo murag without any feeling of guilt, maka-adritso oy. Dritso na wala man diri si kuano, ingon ako mama nga wala siya diri. Di ba? Ay mong mama dong. Ingon ra ba siya nga wala siya diri? Wala siya karon sa akong something nga diin mga kuan ba. So maka-strengthen sa atong character natin na atong integrity. So kumusta man ang imuhang espiritual ng kinabuhi? Ang bisyo nimo nga imong giagian sa una. Have we now overcome them? Kung sa una kusog ka mo bulhot, karon di naman mo bulhot o kuan, nanon siya mo vape naman, murag na di na dagkutan, no, electronic na o unsa man gani. Pero unsa man ato na baning na overcome for us nga diin ma-build or ma-strengthen atong character, atong integrity. Nga diin bisag walay nakakita nato nagpabilin ta nga faithful sa Ginoo sa una nga kusog ka kumuyup-yup or mo kuan, pero karon salamat Ginoo nga by your grace bisag ako ra walay nakakita, wala na ko nanigarilyo. Hinana. So it can build your character, imuhang integrity. Nga din bisag walay nakakita, nagpabilin ka nga faithful or to overcome the temptation through God's help. No? So Romans 8:37 unsa ito makita diri? Nakanindot diri sa Romans 8:37 unsa man mga defeated ba ta? Mga losers na ba ta? Pero yung siya, nay, dili, in all these things we are, siya, wala siya ingon, we are conquerors. Kanang conquerors, mga nakadaog na, nakakonquer na ka, di ba? Kung conqueror na ang sa katao through a certain nga mga war or something, daog na sila, mga victorious na. Pero unsa iyang pagpicture na to, we are, kung mauna yung mga conquerors siya, we are more
than conquerors. Di ba? So, unsay pagkanindot diana, we are more than conquerors. Unsa man pinaagi sa atong kagalingon kusog, unsa man pinaagi sa atong kagalingon nga atong expertise, dili oy. We are more than conquerors through Him that love us. Oh, kanindot kay Ginoo na higugma nato. He want us to be kuha naman ta, madinaugon ba naman ta, no? He has given us a victory through our Lord Jesus Christ. Ang ato ba nagpuyo na bata sa atong pagka-madaugon or pildi man ko permi ay pildi man ko ikaw pildi kung imong kaugaling kusog imong saligan, no? Pero by God's strength, with God's help, and even the help of at fellow believers for us to go on serving the Lord, let it be nga we are become stronger nga din atong integridad nagpabilin or atong karakter na taliwala sa walay nakakita nato, nagbuhat sa ingon para sa kahimayan sa Ginoo. Now tan-awon kani nato aside aning roles of character development nga din maka-navigate sa atong life's challenges, being more than conquerors, tan-aw nato sa Galatians 5:22 and 23. Atong makita diri ang fruits of the Spirit, no? As indicators of character development. Oh, so kung natay spiritual maturity or atong character na build up, tan-aw nato ni sa fruit of the Holy Spirit. Unsa man ire? Oh, tan-aw gani. But the fruit of the Spirit is so many fruit, isara din daghang dimensyon. Oh. Para kahulagway ka ng prutas, kitay grapes. Kitay a bunch of grapes. Prutas man na, oh. Nay bunga ang grapes. Pero sa iyang bunga, sa usa ka pungpong daghan. Si hulagway na sa usa ka pungpong daghang mga grapes, oh, na si love, si joy, si peace, long suffering, individual na. Pero nara sa usa ka bunch of fruit. Dapa mo, mga igsoon? Wala man sir, wala kami nakita. Imagine na lang ba? Imagine, no? So naasi goodness, faith, meekness, temperance, against such there is no law. Oh, so mo ni mga bunga sa balaang espiritu. Okay, na-evaluate mo, naan na bata aning mga bunga o naan na ba tay gugma? Nakoy na mga times nga diin, napoy mga guilty ko aning mga butanga nga diin, uy, parag wa na ko'y pakialam sa mga sitwasyon o something. Wala na diri ang meekness, unsa man, basig kulang ka og pasensya. No? So, unsa man, so naan na ba din love? Na ba kay kalipay in spite sa mga temptations? Na ba kay kalinaw in spite sa mga naghitabo sa imong kinabuhi? O mapailubon ba ka? Are you gentle enough? No, goodness. Na ba kay pagtuo for us to go through this life, no? Sa mga temptations and all others nga naag paghitabo sa atong kinabuhi. No? So mao na nakanindot ani. Nga against such there is no law. Kani mga balaod, sa gani ning mga balaod gihimo ni kay ang usa ka tawo may para pagpamatuod nga diin ikaw nakasala, paranglitan kung nagsupa ka sa balaod. Example, anay balaod nga diin traffic, no? Traffic rules. Pag red ana mupasirit kag dagan, nakasupa ka sa balaod, di ba? Oh, that is a law. So unsa man, kumingon kag against such there is no law. Wala na'y basihan kung ikaw you are acting in love. Unsa man, moingon pa ba ng balaod nga, dili ka magpatay. Tungod kay imong nakay gugma, mupatay pa ba ka kung nahigugma ka, dili ka mangawat. Mangawat ba ka, manglupig ba ka sa imong isig katao kung nakay gugma sa imuha? So, against such there is no law. Walay balaod nga mo judge. Nga tungod sa imong gugma, mapriso ka. Tungod sa imong gugma, this is a love, no? Di man ka ng tao nga gugma nga unod nun, no? Love that comes from God. Love that is in spite of. Nahigugma ka bisan pag unsa pa na nga tao, imong anak higugma bisan pag kinsa pa na siya, badlungon pa na siya, pero even then, gihigugma nimo siya. So, walay balaod nga moingon nimo nga guilty ka, kay nahigugma ka sa imong anak, lahi na po naman. So, love, joy, peace, long suffering. So, mga balaod, or walay basihanan ng mga balaod. Against such, there is no law. No? So, mauna din mga bunga sa balaang spiritu. So, mauni makita nato diri nga mga indicator sa atong spiritual maturity, character development.
Okay? So ato ning kuanan. So let us allow God to work in our lives. Unsa man nga mga bunga na aba ni or kato pa tong mga works in the flesh nga gisgutan prior ani sa verse 19 nga kuan. So unsa may naa sa ato adiri. So hinaot nga naanin na-develop ang atong character. Okay, then unsa pa? Proverbs 22:1. No. Proverbs 22:1 ingon siya diha, a good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. Imagine yourselves, no? Nga tungod sa imong pagtrabaho, adto ka sa maahamang ka, by hook or by crook, trabaho ka kayod ng kayod, bisag unsa pa ng pagiha. Pero in that sense, ang imuhang maayong ngalan, wala na sa imuha. Ay dato man na siya, pero kuan ba siya? Lord na siya, drug lord. Unsa man. So ang imong reputasyon wala sa imuha. Pero kani kaning yamanan, no? Great riches. Oh. Good name is better than that. Manggoy riches. Maayo itong riches. Mas tingog, mas ninjot dito, sir. Napakay riches, then napakay good name. Wow, well and good. Pero ang Ginoo is still working in us, no? So let it be nga diin kaning mga riches, di na to in priority in some sense. Let's parang preserve the good name, our testimony as a Christian. Dili lang kay pagkabaptist, no? Pero pagka-Kristohanon, atong testimony sa uban nga diin ma-preserve ang pagkakinabuhing Kristohanon nga diin madala pa na dili ta mahimong kapandulan sa uban. Nga diin na mag-witness, na i-witnessan may ingon imo tong kauban si kuan kana bitaw si kuan. Baptist ra ba pud to siya dayon? Awa na. Murag di na hisgutan ang kaluwasan sa hisgutan. Nanguan ra ba to? Siya ra ba to ay nakuha na? Awa na. Wa na gyud, no? So good name is better or is rather to be chosen than great riches. Unsa pa? Loving favor rather than silver and gold. Wow, nindot na silver and gold, but what is it if you have no favor, that loving favor? Okay. So naghatag ni importansya nga diin kinahanglan nato i-maintinar ang atong integrity, ang atong good reputation. It is a sad thing nga din makita nato na untay gipangamit sa Ginoo pero ang reputasyon nga maayo wala na, no? Makaluya og buot pero salamat sa Ginoo nga din in that sense kita ato lang ko natong kaugalingon asa man ta sa ato ang area sa atong pagkinabuhi. Let it be that our good name is being preserved, no? Rather than the riches of this world. So mo na itong makita diri nga diin ang mga rewards of overcoming temptation. So, nindot kaayo, no? Spiritual growth and maturity. Naaba kay desire, no? Nga mutubo ta spiritually. Let it be, let's welcome temptations in a way nga diin. Let's count it all joy. Dili, welcome to temptation. I entertain each one of you. Then natintal ka kay imong gi-welcome. Dili, let's count them all joy when we fall unto diverse temptation. Kalain-lain na, no? Kalain-lain ng kuan karon kani walay expert sa mga temptation, but let us count them with joy, no? So parang attitude kung unsa na to pag-face sa temptation in that way, nga di naamang yun na sila. Pero let it be nga sa atong pag-face them, let's count them the joy when we fall into diverse temptation. To end, let us have two parang models sa ato nga pagtuon in overcoming temptation. Duha diini ang isa na sa Old Testament, the life of Joseph, no? So atong makita diri how he overcame temptations. Diba? When he was at Potiphar's household, how the wife of Potiphar tempted him. But even then, he overcome it. Then although makita nato nga din ay consequence nga di maayo, pero in the long run, God has raised him to the top of his career. In some sense nga di nahimo siya nga victorious o pataas siya sa Ginoo, no? Makita nato how practical actions of Joseph in fleeing those temptations, no? How we can take a look at the importance of honoring God's principle above personal desires. Then how he value his decisive action in avoiding compromised
situations. No? So wala gyud nag-compromise si David, taliwala sa iyang sa iyang sitwasyon. So from being a slave to one of the greatest or in second in command, from being slave to a second in command diha sa kingdom sa panahon sa dito sa Egypto. Okay, then sa New Testament times, so none other else than Jesus himself, how he was being victorious over temptation in the wilderness. So giunsa niya pagka victorious. So makita nato og sa kuan pa nato ni kanila mga spiritual maturity, no? So makita nato how he explore explore nato ang temptation sa aning mga temptasyon nga how Jesus faced them, no? Nga diin sa Matthew chapter 4 makita niya how he quoted the verses to counter sa mga pagsulay nga gi-offer sa yawa sa iyahang kinabuhi. Gigutom siya, pero even then wala ni nakapugong sa iya nga para matintal, no? So makita nato ang iyahang Jesus' reliance on Scripture as the defense against temptation. Dayon makita nato Jesus' prioritization of worshiping God over worldly desires. The world can offer us many worldly desires, but do we prioritize on God's purposes in our lives, that we can worship Him, that we can make Him as our priority? So with that, salamat sa inyong listening ears o salamat nga diin. We have just come to an end sa atong series on overcoming temptation. Let's pray. Father, salamat Ginoo ini nga mga pagtuon. Bless as we continue, Lord, nga ikaw may maya sa among matag usa ka kinabuhi ug sa among pagsimba. Salamat among balik ng dugog maya kanimo in Jesus name. Amen. Let's have a